Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo ngayong araw ng Martes? It's the second working day of the week. Sabi nga, ngayon ay huling Martes na rin, sa buwan po ng Pebrero, February 27, 2024. At samahan niyo po ang inyong mga lingkod, Judith Estrada Larino. At ako naman po, si Mayan Day Palma. Sa pangalan po yan, Arangkada Balita. Nasino. At narito na ang ulo ng ating mga balita. Proseso para mapabalik sa bansa si dating Congressman Teves sinimulan na ng pamahalaan. Arangkada Balita. Mga rehiyong nakararanas ng dry spell bunsod ng El Nino, nadagdagan pa. Arangkada Balita. Tapias presyo sa LPG namumuro sa susunod na buwan. Arangkada Balita. At para sa balita sa ibayong dagat, Palestinian Prime Minister Muhammad Shaitaye nagbitiw sa pwesto. Arangkada Balita. Balita sa Balitang Mabalakasan, Gilas, Pilipinas, makakasagupa ang European team sa isang tune-up game. Arangkada Balita. At para sa balitang showbiz, Glock 9 inihandog ang hit song na Sirena sa anak. Arangkada Balita. At para sa ating viral news, world's tallest man at world's shortest woman muling nagkita. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli magandang umaga po ng Martes sa oras na alas 5:06 ng umaga. Narito na po ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita. Sinimulan na ng pamahalaan ang proseso upang mapabalik sa bansa si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ito ang binigyan din ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kasunod na rin ng pagpapawalang bisa ng korte sa pasaporte ni Teves. Ayon sa kalihim, nakipag-ugnay na sila sa gobyerno ng Timor-Leste matapos may ulat na nasa nabanggit na bansa o naroon sa nabanggit na bansa ang sinibak na mambabatas. Si Teves ay nahaharap sa kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder para sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel de Camo at iba pa. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng timeline kung kailan mapapabalik sa bansa ang sinibak na kongresista. Arangkada Balita. Wala pang natatanggap ang pamahalaan na formal na kahilingan upang ma-extradite sa Amerika si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Itong kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla dahil may mga proseso pang pagdaraanan ang extradition request. Ayon sa kalihim, unang babagsak ang extradition sa Department of Foreign Affairs bago ipasa sa Department of Justice. Kaugnay pa rin ito aniya sa kasong conspiracy to commit sex trafficking operations sa mga kababaihan laban kay Kibuloy at dalawang iba pa. Paglilinaw pa ni Secretary Remulla, natuloy ang investigasyon sa mga reklamo laban sa religious leader.
Arangkada Balita! Sa iba pang balita, dito pa rin sa ating programang Arangkada Balita, nadagdagan pa ang mga reyon sa bansa na nakakaranas ng dry spell dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama, tinamaan na rin ngayon ng dry spell ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa at Ilocos. Sa ilalim ng dry spell, nakakaranas sa mga lugar na tinamaan ito ng kawalan ng ulan. Nabatid na karamihan sa mga naapektuhan ay mga palayan at maisan kung saan naaabot sa 357.4 million pesos na ang halaga ng napinsalang pananim. Samantala, dineklara na rin sa state of calamity sa bayan ng Looc o mga bayan ng Looc at Masalay sa Occidental Mindoro. Una nang tiniyak ng task force na tuloy-tuloy ang pagtulong ng national government upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon. Arangkada Balita! Kaugnay niyan, idineklara na ang state of calamity sa bayan ng Bulalakaw at umaapela na rin ang lokal na pamahalaan ng tulong sa national government para sa mga apektadong magsasaka. Dahil sa tindi ng init, natuyo na ang mga sakahan, nagkakabitak-bitak na ang lupa at natuyo na rin ang mga palay, maging ang mga tanim na sibuyas ay naapektuhan na rin. Nabatid na higit 1 buwan ng tigang ang mga lupang sakahan at natuyo na rin ang mga ilog na pinagkukunan ng patubig sa ilang bayan sa Mindoro. Batay sa tala ng Agricultural Office, nasa 27 million pesos na ang halaga ng pinsala sa palayan, 65 million naman sa sibuyas. Samantala, apektado na rin ng El Nino ang mga sakahan sa bayan ng Looc, Lubang, Island, Occidental Mindoro, kung saan milyong mga taniman na ng mga palay, sibuyas at bawang, ang higit 1,000 na rin ang apektado. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, 10 minuto makalipas ang ikalima ng umaga, nanawagan si Looc Occidental Mindoro Mayor Marlon De La Torre sa pamahalaan na ayusin ang kanilang mga dam at bigyan sila ng bigas. Ito ay matapos sirain ng El Nino phenomenon ang mayorya ng lupang sakahan sa nasabing bayan dahil sa kakulangan ng tubig. Giit ni Mayor De La Torre, sirang mga dam at kanal ang dahilan ng kawalan ng irigasyon sa kanilang lugar. Aabot sa higit 200 magsasaka na sa Looc ang naapektuhan ng matinding tagtuyot. Samantala, sinabi naman ni Task Force El Nino spokesman Assistant Secretary Joey Villarama na maaring makakuha ng access ang bayan ng Looc sa Quick Response Funds kung magsusumite ang LGU ng report na nagdedeklara ng state of calamity. Arangkada Balita! Pinaigting na ng Philippine National Police ang operasyon kontra pagnanakaw ng tubig. Ito ang inanunsyo ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay General Acorda, handa silang tulungan ang mga water company na imbestigahan ang kaso ng nakawan ng tubig. Dagdag pa ng PNP, mayroon silang zero tolerance policy o hindi nila kinukonsinte ang mga illegal na aktibidad. Arangkada Balita! Sa panig naman ng kuryente, supply ng kuryente, naghahanda ng Meralco para sa summer season upang tugunan ang pangangailangan sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Meralco Chief Operating Officer at Executive Vice President Ronnie Aperrocho, magiging sapat ang kuryente dahil nanalo ang isang subsidiary ng San Miguel Corporation sa bid na mag-supply ng 1,200 megawatts upang matugunan ang lumalaking demand. Kaugnay nito, isasagawa naman ngayong araw na ito ang panibagong round ng bidding matapos sumiling ang Meralco sa Energy Regulatory Commission. Samantala, naglaan ng halos 40 bilyong piso ang Meralco para sa capital expenditure ngayong taon. Arangkada Balita! Lalo pang pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Antipolo LGU o ang lokal na pamahalaan ng Antipolo ang kanilang mga programa kontra dengue ngayong El Nino.
Sa inilabas na abiso ng Antipolo LGU, ang kanilang grupo, partikular na ang Operation Tumba Action kontra Dengue Team, ay patuloy na nag-iikot sa mga barangay. Layo nitong matunton ang mga lugar na pinamumugaran ng mga lamok. Kabilang sa kanilang binisita at ang Sitio Gumamela Phase 5 sa Barangay Santa Cruz. Hinimok naman ng local government sa mga residente ng Antipolo na ugaliing sundin ang 5S kontra dengue. Kabilang narito ang search and destroy, self-protect, seek early consultation, support fogging in outbreak areas at sustain hydration. Arangkada Balita! Samantala, balak na ng Department of Agriculture na magsagawa ng cloud seeding sa Region 2 o Cagayan Valley. Ito ay sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon sa nabanggit na rehiyon. Kasunod na rin ito ng report na lumiit ang bunga ng mais sa ilang taniman sa Lawag City sa Ilocos Norte. Ang cloud seeding ay pagbubuhos ng asin sa ulan o sa ulap para umulan sa isang lugar. Arangkada Balita! Samantala, inalis na ang state of calamity sa Pola Oriental, Mindoro dahil sa epekto ng oil spill na tumama noong nakaraang taon. Ito'y matapos lumubog ang isang motor tanker na Princess Empress na may dalang 800,000 litro ng industrial fuel oil. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz na hindi na kayang suportahan ng lokal na pamahalaan ang mga mangingisda at mga residente sa lalawigan. Release namin ang state of calamity sa aming paning bayan kasi kami po yung hardly hit ng oil spill. Pero kanina lang po kami nag-list na kasi talagang malaki na po yung problema namin, di nakakayanin ang aming munisipyo. Kung patuloy po kami magbibigay ng ayuda sa ating mga fisher folk. Binigyan din pa ng alkalde na inirekomenda na ng Department of Justice sa mga prosecutor ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga corporate officer ng MT Princess Empress. Yes sir, nairekomenda na po ni DOJ Secretary na tuluyan ang file ng kaso itong mga nagkaroon ng problema sa ating mga mamamayan. Hinihintay po natin at ito po ay ipinasa na ng NBI at inirekomenda na po ng DOJ na file na talaga ng case itong mga may-ari ng barko at yung iba po ay yung mga tao na nagkaroon ng responsibility dun sa kanilang posisyon. Sobrang grabe po naman talaga ang nangyari. Kung mapapansin niyo po, alam ko kayo, isa po sa tumutok talaga sa sobrang sa kalusugan, lahat po sa pamumuhay. At syempre yung ating karagatan, wala pong maitlugan ng ating mga, kaya hindi totally makabangon ang ating mga isda. Yan ang tinig ni Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga ngayong araw ng Martes, namumurong magkaroon ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas sa Biyernes sa March 1. Ayon dito kay Regasco President Arnel T, naglalaro sa 50 sentimos hanggang piso ang tapya sa presyo ng kada kilo ng LPG sa susunod na buwan. Paliwanag ni T, ito'y dahil pababa ang international contract price ng LPG. Kaugnay nito, umaasa ang industry player na bababa pa ang contract price ng nabanggit na produkto. Arangkada Balita! Umarangkada na ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, umabot sa 95 centavos ang tapyas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 70 centavos ang bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 1 peso 10 centavos naman ang rollback sa presyo ng kada litro ng kerosina. Unang ipinatupad ng mga kumpanyang Caltex at Clean Fuel ang nabanggit na price adjustment kaninang alas 12:01 ng hating gabi, habang magkakaroon ng Chevron Philippines Incorporated, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Corporation ng kaparehong rollback mamayang alas 6 ng umaga. Paliwanag ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ito'y dahil sa mga pangamba sa global demand at inaasahang matagal na pagpapatuloy ng interest rate ng Estados Unidos.
Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan sa Tuesday edition ng programang Arangkada Balita at sa oras na 18 minuto makalipas ang 5:05 ng umaga, sinimulan na ng House Committee of the Whole ang pagtalakay sa resolution of both Houses number 7 na isinusulong o nagsusulong sa economic cha-cha. Kaugnay nito sa opening statement ni House Speaker Martin Romualdez, chairman ng nabanggit na komite, kanyang binigyan diin ang kahalagahan ng pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Partikular na rito ang magiging epekto sa trabaho at ekonomiya ng pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa. Binanggit din ni Speaker Romualdez ang mga panukalang baguhin sa ilalim ng 1987 Constitution, kabilang ang reforma sa public sector, advertising industry at educational institutions. Hinimok naman ni House Majority Leader at House Committee Vice Chair Manuel Jose Manix Dalipe ang kapwa-kongresista na makiisa sa deliberasyon sa RBH 7 upang marinig ang boses ng kanilang distrito. Arangkada Balita! Dapat hindi madaliin ang pagtalakay sa anumang pagbabago sa saligang batas. Ito ang paninindigan ng mga senador sa gitna ng target ng Kamara na tapusin ang kanilang pagdinig sa panukalang charter change bago matapos ang sesyon sa Marso 22. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, posibleng magkaroon ng problema sa mga babaguhing probisyon kapag minadali ang pagtalakay dito. Dagdag pa ni Senador Ejercito, walang puwang ang pagkakamali kung ang saligang batas ang pinag-uusapan, kaya dapat tiyaking tama ang mga maaamyendahang probisyon. Naniniwala rin si Senador Francis Tolentino na hindi dapat madaliin ang cha-cha. Muli namang nanawagan si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mga senador at kongresista na magkasundo na sa akbangin para sa pagbabago ng saligang batas. Arangkada Balita! Usapin pa rin ng cha-cha, nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isabay sa 2025 elections ang plebisito para sa charter change. Ito naman ang inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay sa cha-cha. Hinimok rin ni Pangulong Marcos si Senador Sonny Angara, chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments, para pag-aralan ang mga legal na posibilidad upang makumbinsi ang Commission on Elections na idagdag sa balota ang katanungan kaugnay sa cha-cha. Muli ring binigyan din ni PBBM na dapat Senado ang manguna sa pagtalakay ng pag-amenda sa saligang batas. Kaya naman para kay SP Zubiri, dapat ang resolution of both houses number 6 na inihain sa Senado ang talakayin at hindi ang H7 ng Kamara. Arangkada Balita! Approve naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-amyenda sa konstitusyon basta't hindi makikinabang ang mga incumbent officials sa gagawing pagbabago. Ayon sa dating presidente, hindi siya tututol sa charter change basta matiyak na hindi mananatili sa termino ang mga nakaupong opisyal ng gobyerno. Bukas si PRRD sa pagbabago ng konstitusyon basta masigurong walang pansariling interes ang mga magsusulong nito. Matatanda ang inalmahan ng People's Initiative na sinimula ng ilang kongresista matapos masilip ang motibo upang mapahaba ang kanilang termino. Arangkada Balita! Ikinalugod naman ng mga leader ng Kamara ang suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinusulong na economic charter change. Kinatuwa ni Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez ang pagbabago ng opinyon ni dating Pangulong Digong, ngunit kanya iginit na mas maganda kung ang mga sumusuporta rito ay sumasalamin ang posisyon ng dating leader ng bansa. Kinalugod din ni Isabela 6th District Representative Faustino Inodi
ang pagsuporta ng dating Davao City Mayor lalo't sa gitna ito ng deliberasyon ng House Committee of the Whole sa resolution of both houses number 7. Para naman kay Taguig Batero 2nd District Representative Maria Pami Zamora, tila nalinawan si dating Pangulong Duterte sa tunay na layunin ng economic cha-cha. Arangkada Balita! Nanawagan naman ng National Economic Development Authority o NEDA na tanggalin na ang mga restriction o paghihigpit sa saligang batas. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, napag-iwanan na ang bansa sa Southeast Asian nations sa mga socio-economic indicator dahil sa restrictive o mapaniil na economic provisions ng 1987 Constitution. Dagdag pa ni Secretary Balisacan, mas mababa ang nakuha na foreign direct investment inflow ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Binigyang diin ng NEDA ang pangangailangan na tanggalin ang mga paghigpit sa public utilities, edukasyon, mass media at advertising upang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Arangkada Balita! Binigyan din ni Mandaluyong City Representative Neptali Gonzales na may susumite na sa COMELEC ang Economic Charter amendments bago ang Holy Week. Ayon kay Congressman Gonzales, mismong mga senador na ang nangako kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na aaprubahan ang resolution of both houses number 6 bago magmahal na araw. Nilinaw pa ng kongresista na ang pagpasa sa resolution of both houses number 7 ay tulad din ng pagpapasa ng isang panukala. At upang mapabilis ang pagpasa sa nasabing resolusyon, magkukonvene ang Kamara bilang Committee of the Whole. Arangkada Balita! Humingi naman ng paglilinaw sa Commission on Elections ang election watchdog na Democracy Watch Philippines matapos ibigay ng COMELEC sa South Korean firm na Miru ang 18.8 billion peso fast-track project para sa May 2025 automated elections. Ayon sa election watchdog, nais nilang malaman mula sa poll body kung nagamit na noon ng Miru ang gagamiting prototype sa eleksyon sa 2025. Kaugnay nito, nananawagan din ang grupo ng Transparency mula sa komisyon. Matapos ma-award ang proyekto sa Miru, sasailalim na ito sa contract negotiation sa COMELEC. Arangkada Balita! Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:30 ng umaga, nagbabalik po ang Arangkada Balita. Samantala, dakuan muna natin ang ibang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Cyanide fishing, isa daw environmental terrorism ayon kay Senator Tolentino. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Kinokonsidera ni Senator Francis Tolentino na environmental terrorism ang isinasagawang cyanide fishing sa ilang karagatan na sakop ng ating teritoryo. Kaya naghain Senator Tolentino na resolution para paimbestigahan sa Senado ang nasabing cyanide fishing. Ayon pa kay Tolentino, maraming pwedeng gamitin na international law para mapanagot ang nasa likod ng cyanide fishing tulad ng UNCLOS, itong Convention on Biological Diversity at Convention on International Trade in Endangered Species. Maaari daw maghain na reklamo sa International Court of Justice para mabayaran tayo ng danyos o damage sa tindi ng sira na inabot ng ating karagatan dahil sa cyanide fishing. Oras daw na mapatunayan ang damages sa ating karagatan dahil sa cyanide fishing, pwedeng ihingi natin ito ng danyos. Sa ngayon, may parallel investigation na rin na ginagawa ang Department of Justice at pwede daw ipatawag sa Senate hearing ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR at ang fishing company sa Baho de Masinloc. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita!
Sa iba pang balita mula sa ating DWIZ Patrol, paggalang sa proseso ng Kamara at Senado, pagdating sa legislatura, iginiit. Alamin natin ang kabuang report hatid ng Patrol 11, Tina Nolasco. Ipinanawagan ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez sa ilang senador at sa publiko na irespeto ang proseso ng Kongreso kaugnay sa paglalabas ng sabina laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pag-anyaya rito na dumalo sa pagdinig ng komite ng Kamara. Ito'y kaugnay sa ilang mga pahayag na nagmumungkahing tapusin na ang mga pagdinig ng komite at ipaubayan na lang ito sa Korte. Ayon kay Suarez, dapat na igalang ng lahat ang proseso ng Kamara at Senado pagdating sa legislatura dahil karapatan ng bawat kapulungan na mamili ng iimbitahan sa mga pagdiniga para maayos na makalika ng mga batas. Git pa ni Suarez, hindi naman kailangan na humantong sa korte ang issue dahil kinakailangan lang ni Kibuloy na sagutin ang tanong ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa ownership ng Sunshine Media Network International o SMNI na kilala din sa legal operating name nitong Suarezug Media Corporation. Ayon kay Suarez, hindi kasi masagot o maipaliwanag ng maayos sa mga kinatawan ng SMNI ang ilang detalyeng nais malaman ng mga kongresista ukol sa ownership ng naturang network at naniniwala silang si Kibuloy ang pinakamapapaliwanag nito. Hinikayat naman ni Isabela 6th District Representative Faustino Inudi si Kibuloy na dumalo na sa mga pagdinig ng Kamara kung wala itong itinatago sa publiko. Matatanda ang ilang pagdinig na ng nasabing komite ang inisnab ni Kibuloy kaya't naglabas na ng sabina ang Kamara para makadalo ito. Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, pagsasanib puwersa ng dalawang malalaking kumpanya para makatulong sa pangangalaga ng kalikasan, ikinalugod ni Pangulong Marcos. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasanib puwersa ng dalawang malalaking kumpanya upang baguhin ang beverage industry landscape sa Pilipinas para makatulong daw sa pangalaga sa kalikasan. Sa isang courtesy call sa Malacanang ng mga pangunahing tagapamahala ng dalawang kumpanya, tinalakay ang pagpapatupad ng mga patakaran para sa paggamit ng plastic na may sustainable practices. Sa pagsunod sa konsepto ng tinatawag na circular economy ang magtutulungan ang dalawang entity sa pagkolekta at pag-recycle ng mga bote ng plastik. Kasama na rito ang pagpapalaganap ng lokal na kaalaman at talento na hindi lang daw magbibigay ng ambag sa ekonomiya ng bansa, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng lipunan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Sa oras ng mga 5:35 ng umaga, dakwa natin ang mga pinakuling kaganapan sa mga lalawigan. Dalawang kabataang estudyante ang nasawi. Alamin natin kung bakit, kung ano ang nangyari mula sa report ni Arman Cambe. Kaya Arman, good morning. Dalawang kabataang estudyante namatay sa hiwalay na insidente ng pagkalunod sa lalawigan ng Rizal kahapon. Kinilala ng Rizal Police Provincial Office sa mga nasawi na sina Reyna Daplas, 10 taong gulang at grade 2 student mula sa Rodriguez, Rizal, at Edgardo Nunez, 17 anyos at grade 10 student mula naman sa Quezon City. Ayon sa pulisya, kasama ni Daplas ang kanyang ina sa ilog nang mapahiwalay ito at nadala ng agos sa spillway ng barangay San Rafael Rodriguez, Rizal. Samantalang si Nunez naman ay nalunod sa Malaegno River ng barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Nagkayayan umano ang biktima at mga kaibigan nito na maligo sa ilog, subalit sinawimpalad na madala ng malakas na agos si Nunez hanggang sa ito ay malunod. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita!
Samantala, handa si Senate Committee on Labor Chairman Jinggoy Estrada na i-adopt ang House version ng wage hike bill para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Senador Estrada, welcome sa Senado kung mas mataas sa 100 piso na dagdag sa daily minimum wage ang maaprubahan sa Kamara. Dagdag pa ng senador, natutuwa siya dahil aksyonan na ng mga kongresista ang panukalang wage hike. Nabatid na una ng inihayag nitong si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na ikinoconsider nila ang mas mataas na daily minimum wage increase para sa mga manggagawa sa private sector kabilang na ang panukalang 350 wage hike. Gayet ni Congressman Dalipe, nagkaroon sila ng consensus na hindi sapat ang inaprubahan ng Senado na 100 peso wage hike para matugunan ng mga manggagawa ang kanilang pangangailangan o pang-araw-araw na gastusin. Arangkada Balita! Samantala sa oras na alas 5:38 ng umaga, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa lalawigan. 3 miyembro at 2 supporter ng makakaliwang grupo nagbalik loob sa pamahalaan. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Sa patuloy at pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa inhorensya at terorismo ay may 3 miyembro at 2 supporter na naman ng makaliwang grupo ang nagbalik loob sa pamahalaan. Ayon sa ulat, ang 3 miyembro ng Communist Terrorist Group na kusang sumuko at nangakong tatalikuran at puputulin na ang ugnayan sa nasabing grupo ay pinangasiwaan ng kapulisan ng Lasam, Piat at Amulong, Cagayan o Lasam, Piat at Amulong PNP. Samantala ang 2 supporter naman ay sumuko ng PNP Apari at PNP Claveria, Cagayan. Napag-alaman sa investigasyon ng magkakaibang himpilan ng pulisya na ang mga nasabing individual ay pare-parehong nalinlang ng makakaliwang grupo dahil sa mga pangako ng mga ito, ngunit sa hirap at dinanas nila sa loob ng organisasyon ay napagtanto nilang walang kahit isa sa mga ipinako ang natupad na siyang nag-udyok sa kanila putulin na ang kanilang ugnayan rito. Dagdag rito, ang kanilang pagsuko ay resulta din ng puspusang pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa komunidad at mga iba't ibang aktibidad kaugnay sa mga programa ng gobyerno, lalo na ang EO number 70 o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat Ronald Idol Domingo mula diyan sa Cagayan. Samantala sa iba pang detalye ng balita, tiniyak ni Rizal Representative Fidel Nograles, chairman ng House Committee on Labor and Employment, na hindi mamadaliin ng Kamara ang pagtalakay sa mga panukalang batas kaugnay sa aumento sa sahod. Nilinaw din ni Congressman Nograles na hindi na pressure ang Kamara sa panukalang 100 pisong taas sahod na inaprubahan ng Senado. Dagdag pa ng mambabatas, papakinggan nila ang lahat sa gagawing pagdinig, pati na ang mga mamumuhunan, negosyante, dahil sila ang inaasahang maapektuhan ng aumento sa sahod. Binanggit din ni Congressman Nograles na kanilang iimbitahan sa pagtalakay ng komite bukas ang Department of Labor and Employment at iba pang stakeholder. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga balita sa oras na alas 5:41 ng umaga. Muli giniit ng ECOP o Employers Confederation of the Philippines na maaaring magdulot ng matinding perwisyo sa mga negosyo ang panukalang dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis, posibleng sabayan ng mga negosyo ng pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ang pagpapatupad ng aumento sa sahod upang makabawi sa magiging gastos. Kapag hindi naging sapat ito, posible anyang magtanggal pa ng tao o magsara
na lamang ang mga kumpanya. Naniniwala si Ortiz Luis na mas malaking porsyento ang mapeperwisyo ng panukalang taas pasahod kumpara sa mga empleyadong makikinabang dito. Arangkada Balita! Samantala, muli namang nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ipe-phase out ng pamahalaan ang mga luma o tradisyonal na jeepney. Paliwanag ng Pangulo, hindi pinapalitan ng gobyerno ang traditional jeepney kundi ginagawa lamang itong moderno. Sa pamamagitan aniya ng modernisasyon, mas malaki ang kikitain ng mga tsuper dahil mas mababa ang cost per kilometer ng mga makabagong jeepneys. Maliban dito, mababawasan ang mga polusyon sa hangin bilang ambag na rin ng pamahalaan sa mga hakbang sa climate change. Higit pa sa pagbabago at pagmoderno ng mga pampublikong sasakyan, sinabi pa ni Pangulong Marcos na kailangan na ring iwanan ng bagong Pilipino ang mga lumang pag-uugali sa kalye na dapat aniyay moderno na rin. Arangkada Balita! Hinimok naman ni Senador Francis Tol Tolentino ang sektor ng edukasyon na ibalik ang pagtutok sa mga paaralang pang-agrikultura upang maisama ang mga kabataan, ma-involved ang mga kabataan sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, pangisdaan at aquaculture. Nabatid na nakapag-usap si Senador Tolentino kay Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez upang bigyang diin ang kahalagahan ng muling pagtutok sa agricultural high schools sa Pilipinas. Git pa ng senador na kung maibabalik ang focus sa agricultural high schools, pagsabit ng kolehiyo ng mga mag-aaral, magkakaroon ng interes ang kabataan na mag-aral ng agrikultura. Arangkada Balita! Samantala, sa oras na alas 5:43 ng umaga, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Simbahan ng St. Peter Apostle Parish ligtas ng pagmisahan. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Louie Angeles. Formal ng inanunsyo ng Simbahan ng St. Peter Apostle Parish Church sa pangunguna ni Father Romulo Ferres na balik misa na muli matapos gumuho ang mezzanine na sa kasagsagan ng Ash Wednesday. Ayon kay Father Perez, siniguro na nila na ligtas ng magsagawa ng banal na misa matapos ang isinagawang pag-inspeksyon ng City Engineering Office sa lungsod ng San Jose del Monte. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Father Perez sa pamahalaang lungsod at maging kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos sa tulong ng PAGCOR sa mga nasaktan at kasalukuyang nasa ospital na mga biktima ng pagguho ng naturang mezzanine. Ayon pa kay Father Perez, kanilang sisiguraduhin ang kaligtasan ng mga magsisimba dito sa kanilang parokya para naman tuloy-tuloy na ang misa ngayong nalalapit na ang araw ng nitong mahal na araw. Mula rito sa San Jose del Monte, ito si Louie Angeles para sa Imperial Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Dakuan po muna natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Notorious na tulak sa Pampanga timbog sa bypass operation. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Johnny Gole. Yes, dalawang ilabot na tulak nga mula dito sa lalawigan ng Pampanga. Itong nadakip ngayon ng pulisya sa inilatag nilang bypass operations dito sa bisinidad ng Barangay Cabalantian sa Bacolor, Pampanga. Ayon dito sa pulisya, itong mga suspect ay kabilang din naman sa mga high-value individuals at nasa watchlist din ang mga ito ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 bilang mga big time na nagtutulaka ng droga dito sa Pampanga at Central Luzon. Sadyang itinago muna ng pulisya itong tunay na mga pangalan itong mga suspect
na tinawag lamang sa kanilang mga aliases na sina Louie at Abela na samsam sa pag-iingat nila yung tinatayang 52 na gramo ng shabu na may halagang 353,600 pesos. Ang mga arestado ay hawak na ngayon ng Bacolor Police Station matapos silang isailalim sa drug test kasama itong nakuhang mga ebidensya. Kabilang na rito yung mark money na ginamit sa operasyon. Agad silang kinasuhan sa paglabag sa Section 5 at 11 drug pushing at possession of illegal drugs. Higit na kilala sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya, habang nakapiit na ang mga ito dito sa himpilan ng local police. Mula dito sa Gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol at Johnny Gole para sa himpilang may todo lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala sa iba pang detalye ng balita, ipinarerepaso ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng Free Senior High School Assessment and Certification Support Program para sa mga mag-aaral ng Technical Vocational Livelihood. Ayon kay Senador Gatchalian, layo ng programa na pataasin ang tsansa ng TVL graduates ng senior high school na makakuha ng magandang trabaho. Binigyan din naman ng mambabatas sa paghahain ng Proposed Senate Resolution number 935 ang pangangailangan na suriin ang kahandaan ng Department of Education at Technical Education and Skills Development Authority na ipatupad ang programa. Sa deliberasyon naman ng 2024 National Budget, isinulong ni Senator Gatchalian ang paglalaan ng pondo sa libreng certification ng mag-aaral ng senior high school sa ilalim ng TVL track. Nakatakda sa 2024 General Appropriations Act o GAA ang 438.16 million pesos ang inilaan sa pondo ng TESDA Regulatory Program para sa assessment at paggawad ng national certification sa mag-aaral ng TVL sa senior high school. Kaugnay nito, tinatayang 420,900 grade 12 TVL graduates ang sasaklawin ng naturang pondo. Arangkada Balita! Samantala, sumulat naman si Senador Robin Padilla kina Dr. Renato Sison, ang Direktor ng Senate Medical and Dental Bureau, at kay retired Lieutenant General Roberto Ancan, ang Sergeant-at-Arms ng Senado. Humingi si Senador Padilla ng paumanhin kina Dr. Sison at Senate Sergeant-at-Arms sa Ancan kaugnay sa naging controversial na pag-IV drip ng kanyang misis na si Mariel Padilla sa opisina ng Senador. Iginit ni Senador Padilla na kailanman ay hindi niya naisip na ipagwalang bahala ang mga umiiral na alituntunin kaugnay sa seguridad ng Senado, lalo't higit ang hindi pagbibigay galang sa Senado bilang institusyon. Walaan niya naman ding intensyon ang kanyang may bahay na ipawalang bahala ang mga umiiral na patakaran ng Medical Bureau at asahan na hindi na anya mauulit ang nasabing insidente. Humingi na rin ng paumanhin si Mariel sa publiko kung saan nilinaw nito na vitamin C at hindi glutathione ang ginamit na drip. Arangkada Balita! Muli namang binuksan ng Marcos administration ang Laperal Mansion bilang guest house sa mga world leaders na nasa bansa para sa state o working visits. Ang Laperal Mansion, dating opisyal na tirahan nina dating Pangulong Corazon Aquino at Fidel V. Ramos, ay bahagi ng mga mansyon sa loob ng Malacanang Complex na nirenovate at binuksan sa publiko. Sinabi ni First Lady Liza Marcos na ipinarenovate nila ang nasabing mansyon dahil gusto nilang bigyan ng ligtas, komportable at makahulugang lugar para sa world leaders na bibisita sa bansa. Ayon pa kay First Lady Marcos, mayroong 14 na kwarto sa mansyon na ipinangalan sa mga dating presidente upang bigyang pugay ang kasaysayan ng bansa. Ang Laperal Mansion na katabi ng Palasyo ng Malacanang ay tinaguriang crown jewel sa mga centuries-old residences na inayos sa pamamagitan ng pagsisikap ng unang ginang. Samantala, hindi pa sumasagot ang Malacanang sa mga tanong kung magkano ang nagastos para sa pagsasaayos ng Laperal Mansion at kung magkano ang sisingilin mula sa mga world leaders sa bawat gabi ng pananatili sa naturang residence. Arangkada Balita! At sa ating segments,
Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Nagbiting na sa pwesto si Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh. Ito'y sa gitna naman ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Palestinian militant group na Hamas. Matagal-tagal na rin po ito. Nagugat ang pag-alis sa pwesto ng Prime Minister sa patuloy na panggigipitan nito ng Estados Unidos kay Palestinian President Mahmoud Abbas na itigil na ang labanan sa Gaza at bumuo ng political structure upang pamahalaan ang enclave pagkatapos ng digmaan. Nabatid na tinanggap na ni President Abbas ang resignation ng Prime Minister, subalit pinakausapan muna ito na magsilbi bilang caretaker na sa naturang posisyon hanggat wala pang nailuluklok na bagong punong ministro. Arangkada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakatanggap ang Gilas Pilipinas ng imbitasyon para sa tune-up game laban sa matitikas na koponan mula sa Europa. Kabilang dito ang powerhouse na Lithuania, Slovenia at Czech Republic. Magandang pagkakataon ito upang mas mahasa ang Gilas Pilipinas para sa mas mabigat na laban para sa Olympic qualifying tournaments sa Riga, Latvia sa Hulyo. Gayunpaman, inihayag ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na nais muna nilang namnamin ang ikalawang sunod na panalo sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers matapos ilang paso ang Hong Kong at Chinese Taipei sa magkahiwalay na laro. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Uy, inanunsyo ng singer-rapper na si Aristotle Polisco, mas kilala bilang Glock 9, na para sa kanyang anak na bahagi ng LGBTQ community ang hit song na Sirena. Ayon kay Glock 9, hindi pa umaamin sa kanyang anak na si Daniel ng mga panahong sinusulat niya ang naturang kanta at ilang taon pa ang lumipas bago nito aminin ang kanyang totoong gender preference. Sa kabila nito, inihayag ng Filipino rapper na sobrang proud naman siya sa anak at lahat ay gagawin niya para dito. Matatanda ang nagmistulang national anthem, totoo naman, ng gay community ang kantang Sirena mula nang ito'y i-release noong 2012. Arangkada Balita! At sumayin niyo mga kaibigan ang isang oras na balitaan dito po sa Arangkada Balita Tuesday edition. Sa ngalan po ng aming mga nakaagapay sa News Center at syempre sa pangalan ni June na sino kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po, si Mayan Day Palma. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.